Sinusisi rin ng mga senator judge ang sinasabing unusual encashment ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ito ho sa pagbubukas muli ng trial ngayon pong araw. Ito na po ang kasampung trial day sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May live report si Bombo Angelo Waganan. Bombo Genesis, sumentro ang pagtatanong ng mga senator judge sa dalawang retiradong opisyal ng bangko bilang testigo ng prosekusyon sa umunay mga unusual o hindi pangkaraniwang encashment ng Office of the Vice President at Department of Education sa kasampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binuksan ni Senator Judge Erwin Tulfo ang usapin matapos na ipresenta ng prosekusyon ang mga ebidensyang tseke na 4 na beses nag-withdraw ang Office of the Vice President ng tig 125 million peso o kabuuan ng kalahating bilyon bilang confidential funds. Ipinaliwanag ng unang testigo na si Violeta Constantino, dating opisyal ng Government Bank sa Shaw Boulevard Branch, na ituturing niya na isang unusual o hindi pangkaraniwan ang naturang transaksyon dahil walang ibang government offices umano na may account sa kanila ang nag-encash ng ganito kalaking halaga ng pera. Karaniwan aniya ay tseke na kinukuha ng mga ahensya ay tseke at hindi cash. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag o ang pagtatanong ni Senator Erwin Tulfo kay Violeta Constantino. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po. Unusual po ito. Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po, nagtatanong. Ako po, nagbabangko ko sa privado. Natatanong po yung staff ko, para saan ba gagamitin ni Sir ito, ni Sed? Hindi na ba ninyo tinatanong? Kasi po may advice naman ng po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na magtanong pa kami. What is the SOP? Ano po standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng pamahalaan? Wala na pong exemption. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP, bali meron naman po kasi silang forward advice po sa branch. Pinaliwanag din ni Constantino Bombo Genesis sa pagtatanong ni Senator Judge Risa Hontiveros ang mga ganitong kalaking transaksyon ay kinakailangan pa aning ipaalam sa kanilang cash center sapagkat nasa tinatayang 20 million peso lamang ang karaniwang kabuuan ng kanilang transaksyon sa araw-araw. Di hamak na 6 na beses aniya na mas malaki sa 125 million peso na encashment ng opisina ni Duterte. Ayon yan kay Senator Hontiveros. Sinundan ito ng pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino kung may obligasyon ba i-report ang ganitong kalaking transaksyon sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act o AMLA. Bagamat tumanggi ang testigo na sabihin kung may partikular na report na ginawa dahil sa AMLA confidentiality provisions, kinumpirma niyang sakop ng AMLA ang government transactions at ang mga transaksyong lagpas sa 500,000 ay kinukonsidera ng covered transactions. Habang lumabas naman Bombo Genesis sa pagtatanong ni Senator Judge Raffy Tulfo na isinilid lamang umano ang mga pera sa 4 na gym bag at hindi na raw humiling ang kawani ng opisina ng Vice Presidente ng sasakyan para i-deliver ang mga pera matapos itong ma-withdraw. Narito pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag, ang pagtatanong ng Senator Judge Raffy Tulfo kay Violeta Constantino. Klaro sa amin yung sinabi mong mga bag ang pinaglagyan nitong 125 million. Anong klaseng bag muli? Sa pagkakaalala ko po, ito po isang mahabang bag. Na parang dinescribe ko nga po as duffel bag, gym bag? Gym bag po. Iba po kasi yung duffel bag sa bank. So gym bag ano kalaking? Mahaba po. Okay. Ayon sa BSP ang 1 million approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitbit ng 125 kilos palabas ng bangko? Ang alam ko pong assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley. Ng trolley. At Opo. mag-isa lang si Gina. May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall. So ilang duffel bag po ulit? Mga 3 to 4 bags po. I mean, so 3 to 4 Bags. yung sa 125 Gym million. bags. Gym bags.
Dapat sigurado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, Kasi kung 125 million at 3 gym bag, yung gym bag, ano lang kalaki yun? Mahaba Mukhang hindi po. mahaba. Opo. Kakasya ba dyan 125 kilos? Baka nagkakamali kayo. Mga 3 to 4 bags nga po. Dapat precise po kayo. Dapat ginajot daw nyo yan bago paglabas. 3 bags ang lumabas, ang pinaglagyan. Hindi na po namin yan, ano po. Okay, sige. Pero dapat you should be approximate, precise kasi we're talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. As much as possible. Opo, mga gano'n, 4 bags. Okay. Samantala, Bombo Genesis, pagsalang ng ikalawang testigo na si Ninita Campuzano, retiradong empleyado naman ng government bank sa DepEd Department, inalabas rin ng prosekusyon ang 3 tsekeng nagkakahalaga ng 37.5 million peso o humigit kumulang 112.5 million peso bilang ebidensya sa confidential funds naman ng Department of Education sa pananungkulan ni Duterte. Itinuring rin unusual ni Campuzano ang naturang transaksyon sapagkat sa kanyang panunungkulan umano sa DepEd Department ng bangko, karaniwan aniyang encashment ng ahensya ay umaabot lamang sa 10 milyong piso. Kasunod dito, ipaniliwanag ng testigo sa pagtatanong ni Senator Aquino ang pagkakaiba ng covered, suspicious at unusual transaction. Ayon kay Campuzano, otomatikong nai-report ng system ng bangko ang mga lagpas 500,000 na transactions sa Anti-Money Laundering Council habang ang mga suspicious o kahina-hinalang transaction naman ay sinusuri ng manager bago ito report. Nilinaw rin niya na hindi lahat ng unusual na transaksyon ay kinukonsidera nilang suspicious kaya't hindi na ito kailangang i-report pa. Narito pakinggan natin ang mga pagtatanong naman ni Senator Bam Aquino kay Nineta Campuzano. Tapos kasi yung covered, suspicious, pati yung salitang unusual, sa inyo pong pagkakaalam bilang isang bank manager, ano po bang pinagkaiba ng covered transaction, suspicious transaction? Ang covered transaction po is automatic po yung inire-report sa AMLC. May system po ang Land Bank na ang mga transactions ng bangko na in excess of 500,000 ay automatic na naka-report. Ang suspicious transaction naman po ay pagka mayroon kaming nakita kay malaking amount, kay maliit, basta parang doubtful yung transactions, kailangan po namin i-report as STR. Okay, Suspicious so transaction. yung suspicious, sino po ang nagde-determine na suspicious ang isang transaction? Who determines that? Sa amin po, sa branch, pagka po may napansin kami, ako po ang nagre-report niyan din. Can you help me understand ano po yung pinagkaiba ng unusual tsaka suspicious sa inyo pong perspektiba? Unusual meaning, kakaiba lang yung transaction, pero not necessarily suspicious. Okay. Yung suspicious po, tama po ba may eksaktong definition yan sa mga batas natin? Yung unusual po ay inyo lang pong pakiwari? Yes, sir. Okay. And kayo po bilang branch manager, ayaw nyo pong sabihin kung nireport nyo po ito, pero sa inyo pong karanasan, lahat pong nakikita nyong hindi pangkaraniwan, nire-report nyo po ba sa AMLA? Not particularly this case, but in general? Hindi naman po. Hindi lahat ng mga unusual transaction ay nire-report namin as suspicious. Alright. Maraming salamat, Mr. Chan. Natapos ang issue sa transaksyon, sa mga transaksyon Bombo Genesis nang ipinunto ni Senator Panfilo Ping Lacson na walang tumutukoy sa AMLA na unusual kundi suspicious at covered lamang kaya't hindi na dapat pang pagdebatihan ito. Sa huli, lumabas na tinatayang 612.5 million peso confidential funds ang nakubra ni Duterte sa kanyang opisina bilang Vice Presidente at dating kalihim ng DepEd sa taong 2022 hanggang 2023. Dahil rito, hiniling ni Lacson ang pangangailangan ng pagharap ng parehong partido ng testigong eksperto sa paggamit ng confidential funds matapos niyang mapansing regular o halos kada quarter ang pag-encash ng Office of the Vice President ng tig 125 milyong confidential funds.
Ayon kay Lacson, batay sa kanyang karanasan sa law enforcement intelligence, dapat inilalabas lamang ang confidential funds kapag may aktual na pangangailangan para sa intelligence gathering o confidential operations at hindi sa tilang nakatakdang schedule. Sinabi niyang mahalagang may paliwanag ito sa isang competent witness upang magkaroon ng sapat na batayan ng mga senator judges sa paghusga sa kaso matapos na matukoy ng kanyang team na wala umanito sa listahan ng mga testigo. Tugon ni House Prosecutor Representative Joel Chua, nakalaan silang magharap ng testigong magpapaliwanag sa tamang paggamit ng confidential funds. Sa susunod na pagdinig, pinaliwanag naman ni Chua na may nakasaad na reservation sa kanilang pre-trial brief na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong magdagdag ng mga testigo habang nagpapatuloy ang paglilitis na siya ring naging kaparehong kasagutan ng kampo ng depensa. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Aganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!